Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating panibagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Dalawang hinihinalang warship mga tol ng China ang na-monitor sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng maritime cooperative activity ang Pilipinas at Japan mga tol nitong Sabado. At na-monitor nga mga tol, may dalawang na-monitor na warship. Ngayon, hinihinala tong sa China. Ito panoorin natin itong balitang to mula rito sa UNTV News mga tol. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga tol. No? At medyo marami-rami na rin pala tayo mga tol. Alam nyo, bibihira kong pansinin ang ating subscribers mga tol Pero marami-rami na rin pala tayo rito. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, lahat ng mga sumasama sa mga talakayan natin, lalong-lalo na may kinalaman sa ating soberanya, mga balita sa iba't ibang lupalop ng ating daigdig. No? Maraming salamat sa inyo mga tol. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol at komenta na natin to. Matagumpay ang isinagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas at Japan nitong Sabado sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, habang nagsasagawa ng pagsasanay ang dalawang bansa ay na-monitor ng Philippine Navy ang dalawang warship na hinihinalang mula sa China. Nitong mga nakaraang linggo, no, nababalitaan natin, binibigyan din natin ng reaction yung ginagawa ng China. Kasi ito hindi lang sa Pilipinas to ginagawa ng China, maging sa ibang bansa, Taiwan, ito Japan kamakailan lang, 'di ba? Pumasok yung isang aircraft carrier nila sa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Japan. Tapos nagpakawala sila ng jet at magkamuntikan pang magkabanggaan etong fighter jet ng Japan at fighter jet ng China. Kasi sa gitna dumaan mga tol sa unahan ng fighter jet ng Japan. Napakabulas talaga nitong bansang to mga tol. So ngayon, habang nagkakaroon ng bilateral maritime cooperative ang activity ang Japan at Pilipinas, may dalawang na-monitor na warship. So ito'y hinihinalang sa China, hindi pa tayo sure, no? Tuloy natin tong balita. Narito ang report ni Benedict Samson. On our part, it's our first time because we just commissioned last 20 May this year. Wala pa mang bagong barko lang to. Isang buwan buhat ng maging commission vessel. Isinabak na kaagad ng Philippine Navy ang bagong guided missile frigate na BRP Miguel Malvar FFG-06. Ganda, ang no? pinakamodernong barkong pangdigmasa ngayon ng Pilipinas. Katuwang naman ng Pilipinas ang Japanese destroyer warship na JS Takanami DD-110. Isinagawa ang pagsasanay sa bilateral maritime cooperative activity sa bahagi ng West Philippine Sea mula 20 nautical miles ng west-northwest ng Lubang hanggang sa 50 nautical miles west ng Masinloc, Zambales. Tandaan nyo, karapatan natin mga tol na magkaroon ng mga ganitong klaseng aktibidad, lalo na hindi naman tayo lumalagpas sa ating EEZ. Hindi tayo dumadayo sa ibang lugar o sa ibang teritoryo na ng ibang bansa. Hindi tayo dumadayo, hindi tayo tumatawid o lumalagpas sa ating 200 nautical miles. Dumating din sa BRP Miguel Malvar ang AW-159 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy na siyang gagamitin para naman sa cross-deck exercise. Mula rito sa Miguel Malvar ay nag-take off itong AW-159 helicopter ng Philippine Navy at patungo ito dito sa JS Takanami ng Japan para sa isasagawang cross-landing exercise. Yung paglipat. The cross-deck exercise between the ship and the Takanami ship is very important because we were able to enhance our cross-deck landing exercise with Japanese Navy to test our helicopters in terms of interoperability. Bukod sa paglanding ng helicopter ng Pilipinas sa barko ng Japan, nagsagawa rin ng simulated anti-submarine warfare exercise ang dalawang bansa. Ang ganda lang isipin mga tol, kasi ilang dekada ang nakakaraan nung napakalupit ng mga Hapones sa atin. Sinakop tayo niya 1942 hanggang 1945 mga tol. 3 years din tayong sinakop ng mga Hapon. At naging malupit yan, lalong-lalo na yung Bataan Death March, di ba? Napakaraming mga sundalong Pilipino at Amerikano yung pinagmarcha nila ng walang tubig, walang kain, mga tol, di ba? Daming nasawi nun.
Tapos, ang mga incheck, mga Chinese, mga tol, kasama na natin yan. Matagal na bago pa man dumating ang mga Kastila, nakikipagkalakalan na sa atin yung mga yan. Diba? Isa rin sila mga tol sa mga pinagmalupitan ng mga Hapones nung araw. Pero kita mo naman dahil sa paglakas ng kanilang puwersa, sila ang may pinakamalakas na naval forces sa buong mundo mga tol. Lumabas. Sa bagay mga tol, kasi iba na yung panahon dati, iba rin yung panahon ngayon. Kasi nagkaroon ng civil war dati dito sa China at nanalo ang mga komunista. Nanalo ang mga komunista rito sa China at yun na ngayon humawak ng buong China mula nung nagkaroon ng civil war dati mga tol. Kaya iba na sila kumpara doon sa mga panahon na nakikipagkalakalan pa sila sa Pilipinas. Ngayon sila na yung banta eh. 'Di ba sila na yung threat eh. Kasama rin sa pagsasanay ng magkalyadong bansa ang communications check exercise at division tactics and officer of the watch maneuvers, kung saan ipinakita naman ang iba't ibang pagposisyon ng dalawang barko. Interoperability, ma'am, is very important because this means that you can operate together during a mission, during exercise. Tama. Means you have a common understanding of how to conduct certain mission. Tama. Pero habang nagsasagawa ng joint maritime Ayan na. exercise ang Pilipinas sa Japan, may dalawang hinihinalang warship ng China ang namonitor ng Philippine Navy. Ngunit wala naman itong ginawang hakbang na nakaapekto sa nasabing pagsasanay. Ngayon ito iniisip ko eh, bakit hinihinalang warship ng China? Di ba meron tong mga automatic ID system, nalalaman kung anong klaseng barko yan at kung saan galing yung barko na yan. Di ba may mga ganon sila? Ano yan, nagpatay na naman ba sila ng ganong system? Etong China lang naman ang gumagawa ng mga ganong mga bagay eh. Di ba? Kasi nadedetect yan eh, namomonitor yan. Hindi lang basta sa pamamagitan ng mata o ng binocular. Nadedetect yan dun mismo sa mga device nila dyan sa mga barko. Diba nalalaman nila kung anong klaseng barko yon sa pamamagitan ng ID system. So malamang sa malamang siguro nagpatay na naman ng gano'n ng China para makapagmasid-masid. Nandun po sila, na-monitor natin, pero wala po silang any activity or any interference na kinandak. So we conducted the training without any interference. So the training was conducted as planned and it was successfully concluded. Very good job. Nilinaw din ng Philippine Navy na tanging pagsasanay lang ang intensyon ng isinagawang maritime exercise. Actually, we don't view it against anyone or any country. Yung pagkandak namin ng training is a regular activity to conduct training to enhance our capabilities. Well, tama yung sagot nitong sundalo mga tol. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na nagsasagawa kami ng training para sa China. Hindi pwedeng ganun mga tol eh. Kasi nagpo-provoke ka nun. So, etong mga ganitong klaseng training, normal naman yan talagang ginagawa ng mga sundalo. Sa kanila na lang yun. Kanila na lang yun pag nag-uusap-usap sila. O etong kalaban natin, ganitong bansa to, ganyan na. Pero syempre sa mga interview, hindi nila pwedeng sabihin yun. Basta regular na nagsasagawa lang sila ng mga ganitong training para mas lalo pang mapalakas yung interoperability na tinatawag, di ba? Yung kooperasyon. Para kapag ka nagkaroon halimbawa ng, alam mo na, for example, sakuna, merong ire-rescue o kaya magkaroon ng gera, maayos yung komunikasyon. Posible rin anila na maging regular na ang mga gagawing pagsasanay. At sa pagtatapos ng second bilateral MCA, nagbigay ng pagsaludo at pamamaalam ang mga sundalo ng Pilipinas at Japan. The spirit of friendship and mutual respect in our maritime forces remains vital in promoting peace, stability, and maritime security in the region. And this engagement further strengthens the enduring partnership between the Japan Maritime Self-Defense Force and the Philippine Navy. Wishing you fair winds, clear skies, and following seas, and safe voyage back home. Maraming salamat. Arigatou gozaimasu. Kung tutusin mga tol, dapat China nakakasama natin sa mga ganyang klaseng maritime cooperative. Tutusin kasi napakalapit lang nila sa atin eh. Ibig sabihin, hindi naman yung sobrang lapit. Ibig sabihin mga tol, mas kapit bahay natin silang ituturing kesa rito sa Japan. 'Di ba? At itong Japan mga tol, nagkaroon tayo ng history diyan ng sakupan, 'di ba? Sinakop nila tayo dati.
Diba? 1942 to 1945 na natapos lang 'yun, o natalo sila ng Amerikano, 'di ba? Pero etong China, kung tutuusin mga tol, dapat sila yung kasama natin sa mga ganitong klaseng maritime activity eh. Pero hindi. Sila nga yung pinaghahandaan natin eh. Kahit na hindi sabihin ng ating mga kasundaluhan, well, di na naman natin kailangan pang linawin talaga yon. Alam naman natin yan. Sila naman talaga yung external threat na pinaghahandaan natin sa lahat ng mga exercises na ginagawa natin. Balikatan, salaknib, mga ganong exercises. Yung tinatawag na lang external threat, China yun eh. Diba dun nga sa nakaraang Shangri-La Dialogue, diba? Sila yung pinunterya. Diba? Sila yung pinunterya ni Hegseth. Diba? Si Secretary Gibo Chodoro nagsalita din doon. Propaganda spills ngayon tawag niya doon sa mga question ng dalawang Chinese officials eh. Diba? Sa mga ganitong maritime dapat China kasama natin eh. Kaso, sad to say mga tol, unfortunately, iba na ngayon ang China kumpara sa dati. Diba? Ibang-iba na sila ngayon. Masyado silang gahaman, ganid. Ganon ang matuturing nila sa kanila, tapos iba yung sinasabi nila sa mismong ipinapakita nila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.